Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisang yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? May gusto lang po ako na i-share sa inyo. Tiyak na ikakagalaitin na naman ito ng mga DDS. Ito maharlika, makinig ka. Kayo dyan ang mga DDS na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. Alam ko na papanood nyo ang channel na ito. Dahil nababasa ko sa mga video ang comment ng ating mga kaibigan sa kabila. Ikaw pala si The Action Man na inaano ng ibang mga channel. Okay, salamat naman sa mga nag-picture dyan sa akin, ha, sa mga kaibigan namin dyan sa kabila. Thank you at nakikilala ko ng inyong mga viewers at pumupunta sila dito sa akin at handang pakinggan ang simple kong paliwanag. Maraming salamat sa nagpipicture dyan. Na ganito lang po tayo. Kung gusto nyo po ako sunggaban nyo ako sa channel nyo. Oo. Kasi inuundain ko din po kayo dito. Pero hindi po ako galit sa inyo, ha. Ako lang ay nagbibigay lang ng opinion at itinatama ko lang kung may mali akong naririnig. Yun lang. Ganito lang po tayo. Total, nasa social media po tayo. Pinasok po natin ang ganito na magiging komentaryo sa bawat nangyayari o issue dito sa ating bayan. Ayan. Okay lang po yan. Diyan po tayo magpalitan ng opinion sa ating kanya-kanya nating channel. Kung kayo ay pikon, talo ho kayo. May kasabihan tayo, kapag pikon ka, talo ka. Kaya maraming salamat, ha, sa mga nagpipicture dyan sa aking mukha dyan sa mga channel nyo. At least nakikilala po ako nila sa inyong mga viewers. Okay? So ito nga po mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito nga po, hindi talaga aware ang Pilipinas sa nasabing secret deal. At noong 2016 pa pala ito, pagkaupo agad ni dating Pangulong Duterte ito nangyari. At ito pa, kaya pala na maraming nagsasabi na taliwas ang pamamalakad ni Mr. President Bongbong Marcos sa nasabing West Philippine Sea. Dahil si Mr. President na ay binabawi na kung anong mayroong kasunduan ang dating administrasyon. Ito po, pakinggan po natin itong balitang ito mga ka-action, mga kapatid. Kailangan ho tayo pumukos dito sa ating sariling bakuran ho mga ka-action. Ito pa. Walang dapat gawing repair sa Sierra Madre. Base sa kasunduan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na kinumpirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Git ng National Security Council kung totoo man, labag ang kasunduan sa ating soberanya. Nakatutok si JP Sir. Take note, labag ang kasunduan sa sarili nating soberanya. Tama po yun. Labag na labag naman po talaga. Kasi mga ka-action, mga kakamping, kung tutusin, bakit kailangan pa tayo ang mag-adjust na sarili namang ating bakuran yan? Diba? Totoo po yun. Labag po yun. At bakit itinago po ito ni dating Pangulong Duterte? Anong purpose niya dito? Kung ang purpose ni Duterte dito ay mapanatili ang peaceful o peace of mind sa dalawang bansa ng China at Pilipinas, pero bakit kailangan tayo ang mag-adjust na sariling bakuran ho natin dyan? Bakit kailangan tayo pigilan ng China at bakit pumayag si dating Pangulong Duterte sa nasabing kasunduan na bawal tayo magdala ng mga repair materials para ikumpuni o iayos sa mga bulok o nabubulok na mga part ng ating barko? Diba? Sariling atin yan, bakit tayo ang mag-a-adjust at tayo pa ang pinagbabawalan? Diba? Bakit pumayag si dating Pangulong Duterte sa nasabing kasunduan? Diba? Ito, tuloy natin. JP Soriano. Ang marahas na pang-water cannon na ito ng China sa resupply ship ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal.
Iisa lang daw ang mitya ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, nagkaroon daw kasi noon ng anyay gentleman's agreement o kasunduan sa pagitan nina Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nabuo raw ang kasunduang ito pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng China at biruin mo yan mga ka-action. Sa pagkaupo pa lang, nagkaroon na ng secret deal. Grabe no? 6 years. Mahigit na 6 years. No? Ngayon lang ito nalaman ng taong bayan. So, mga 8 years na kasi 2 taon na ito si Mr. President na nakaupo. Mr. President Bongbong Marcos, di ba? 8 taon na tayo. Di ba? Na naluko. Kung hindi pa ito hindi pa natin nalaman ito mga ka-action, di ba? Pagkaupo pa lang, secret agreement agad. At ang masakla pa dito mga ka-action, inaalok tayo ni Duterte na maging probinsya na ng China. Di ba? Bilang Pilipino, alam ko kung mahal nyo ang bansang Pilipino, bilang tayo ay mga Pilipino at mahal natin ang bansa natin, masakit mapakinggan na tayo ay parang ibinibigay na ni Duterte sa mga China. Di ba? Gusto nyo gawin nyo kaming province ng China. May video po tayo dyan, mga ka-action, mga kakamping. Di ba? Kasi marami daw pera ang China at magaganda daw ang mga babae sa China. Di ba? May video po tayo dyan, hindi po pwede ipagkailayan. Di ba? Mga ka-action, mga kakamping. May resibo po tayo dyan na sinabi yan ni dating Pangulong Duterte. Ito ang napakasakit. Na marinig mo sa isang leader na parang ibinibigay na sa dami ng humawak ng Pilipinas, ipinaglaban po tayo. Pero sa panahon ni Duterte, yun lang ang maririnig natin. Ang ibibigay tayo at tuwang-tuwa pa siya na maging probinsya ng China ang Pilipinas. Di ba? Ito, pagpatuloy po natin. at Pilipinas. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winaterkanon kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair. Taliwas yun sa kasunduan. Ang tanong namin, Roque, ipinaalam ba yan ni dating Pangulong Duterte sa publiko? Sa lahat ng kanyang sinasakupan dito sa Pilipinas? Yun yung mali, Harry Roque. Yun yung mali, di ba? Kaya, tama lang yung ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam o taliwas o hindi niya sundin ang nasabing kasunduan dahil hindi naman niya naisa publiko. Hindi nalaman ng maraming Pilipino, ng lahat ng Pilipino. Diba? Tama lang po yan mga ka-aksyon, mga kakamping. Ang ginagawa ngayon ng administrasyon, dapat ipaglaban ang sariling atin at huwag na huwag siyang pumayag na susunod sa nasabing kasunduan na hindi man lang alam ng mga Pilipino. Diba? Tuloy. Repair nung Sierra Madre. Ganito rin ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng China na nakausap ng GMA Integrated News. Tumanggi siyang mapangalanan pero anya, kasama sa kasunduan ni Duterte at Xi na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin Shoal para magdala ng pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Wala rin daw dapat kasamang mga journalist sa mga rotation and resupply Aurora mission. Walang kinumpirma ang kasalukuyang administrasyon. Ayan po mga ka-action, mga kakamping kumpirmado na totoo ang nasabing secret deal. Isa sa mataas na opisyal ng Chinese ay nagsabi na. At isa lang pala ang pwedeng barko ang pumunta. Diyos ko po. Tayo talaga ang kinontrol ng China ho. Isang barko lang at dapat daw walang mga journalist. Okay. Kasi naman ngayon, kaya sumasama ang ating mga journalist para kung may mga mali silang hakbang na ginagawa ay ma-covered. Kaya tama lang po yan ang ginagawa ngayon. Magdala ng mga journalist, di ba? Kasi ang camera, yan ang isa sa mga magiging ebidensya anuman ang gagawin ng China kapag ito ay mag-deliver ng mga
supply doon sa BRP Sierra Madre. Tingnan nyo nangyari nung Sabado mga ka-aksyon ha. O, kung wala ang ating mga media man, lusot na naman yung kasinungalingan ng China. Kasi ipinakita nila sa kanilang drone video, isang barko lang ang bumubumba. Pero sa kuha ng AFP at ang ating mga media man, dalawang barko ang bumubumba. Kaya marapat lamang yan na sa tuwing maghatid ng supply doon sa BRP Sierra Madre, may mga journalists po na mag-covered. Kaya tama lang po yung ginagawa. Sumama ang mga journalists, 'di ba, mga ka-aksyon? Kasi kung hindi sila sumama, lusot na naman ang China. Isa lang naman ang ipapamukha sa buong mundo na isang barko lang ang bumubumba. Pero taliwas po 'yun sa kuha ng AFP at mga media man. Dalawang barko po ang bumubumba sa ating liit na barko mga ka-aksyon, at ang masakit pa ay may mga nasugatan na ating mga Philippine Coast Guard ho mga ka-aksyon. O, ito po, tuloy po natin. Administrasyon kung nagdadala ba ng construction material sa BRP Sierra Madre. Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito dahil kung totoo man, ito raw ay lumalabag sa ating soberanya. Kung meron man daw kasunduan, binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano ng Pilipinas sa China ay walang silbi. Narinig niyo mga ka-aksyon, mga kakamping? Binabawi na ni Mr. President Bongbong Marcos ang nasabing kasunduan. Palakpakan. Sinasabi ko sa inyo, kapag may ginagawang maganda itong administrasyong Marcos, ay susuportahan ko. Pero pag may ginagawang mali at kailangan ko na magboses, magbuboses ako. Kaya sa ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos ngayon, okay yan. Ipaglaban mo ang sariling atin. Kung si Duterte may kasunduan, bahala siya managot doon. Ituloy mo ang laban dahil kasama mo kami sa laban mo dyan sa West Philippine Sea, Mr. President Bongbong Marcos. Diba? Ayan ha, malinaw na malinaw, binabawi na ang kasunduan. At wala tayong pakialam doon sa kasunduan ni Duterte, bahala siya managot doon. Ito. Silbi dahil wala itong legal na basehan. Hiningan namin ng reaksyon ang Department of Foreign Affairs pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nauna naman nilang sinabi na may mga isinumiteng proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng mga RORI mission patungong BRP Sierra Madre. Hindi ito idinetalye ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag sa interes ng Pilipinas. Nagpasa ng mga proposal ngayon lang ngayon lang sa administrasyong Marcos ang Chinese, pero tinanggihan ng DFA dahil alam nila na labag sa soberenya. Good job. Yan ang gusto namin. Kapag mali sa inyong paningin, huwag nyong aproban, ibasura. Ibasura nyo. Hindi yan mahalaga ang mga Chinese na yan dito sa bansa natin. Mga ka-action, mga kakamping, no? Kaya, kung may dapat man dito singilin ang China, si Digong, paipatawag nyo dun sa China at dun nyo pagpapaliwanagin. At dapat pagpapaliwanagin din yan sa Senate or Congress, di ba mga ka-action, mga kakamping? Tama po yun. Wala ang pakialam ang administrasyong Marcos sa nasabing kasunduan dahil hindi naman yan na isa publiko, no? At ang pinakamalaking tanong natin dito, bakit kailangan ilihim ni dating Pangulong Duterte sa taong bayan na kanyang sinasakupan? Anong ang kanyang purpose dito? Di ba? Malaking question mark po dyan. So yun lang po mga ka-action, mga kakampik. Now, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.